Assalamualaikum at magandang araw po. Ako si Emenority Mangakop at sa pagkakataong ito, ibabahagi ko ang aking pagpapaliwanag tungkol sa isa sa mga kilalang tula ni Jose Rizal na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ang tulang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal sa sariling wika bilang pundasyon ng pagkakakilanlan at pagmamalasakit sa bayan. Sa pamamagitan ng simpleng mga salita, ngunit malalim ang kahulugan, ipinapahayag ni Rizal ang kanyang paniniwala na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at may mahalagang papel sa pagpapanatili ng ating kultura at identidad. Unang paragraph, kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. No? Sinasabi ng Makata na kapag ang isang bayan daw ay mahal ang sariling wika, makakamtan nito ang tunay na kalayaan. Ang salitang kaloob ng langit ay tumutukoy sa wikang ipinagkaloob sa kanila ang Tagalog bilang simbolo ng identidad ng Pilipino. Tulad ng isang ibon sa himpapawid na malaya ang mamamayan na may pagmamahal sa sariling wika ay nakakaangat at makakamtan ang karapatang maging malaya. Sa ikalawang paragraph, pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan, nasayo't mga kaharian at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. So, ipinapakita dito na ang wika ay mahalaga sa pagkakakilanlan ng isang tao at ng buong bayan. Ang salita ay parang batayan ng kanilang karapatan at kalayaan tulad ng lahat ng nilikha. Ang tao ay may kalayaan kung ang wika ay pinapahalagahan at ginagamit sa tamang paraan. No, sa ikatlong paragraph naman, ang hindi magmahal sa kanyang salita mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. So, dito naman malinaw na sinasabi ni Rizal na ang hindi nagmamahal sa sariling wika ay mas mababa pa sa hayop at isda. Ito ay matinding babala. Kaya dapat nating pagyamanin at alagaan ang sariling wika. Parang pagmamahal sa isang ina na nagbigay ng buhay at pagpapala. So, sa ikaapat naman na paragraph, ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam, tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. So pinapakita rito na ang Tagalog daw ay kasing halaga at kasing ganda ng ibang kilalang wika sa mundo, gaya ng Latin, Ingles o Kastila. Ipinapaalala na ito ay pinagkaloob ng Diyos, poong maalam. Kaya karapat dapat itong pahalagahan. So sa ikalimang paragraph naman, ang salita natin huwad din sa iba na may alfabeto at sariling letra, na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong. Dito, tinutukoy ni Rizal na ang Tagalog noon ay may sariling alfabeto at letra, ngunit nawala o naapektuhan ito sa pagdaan ng panahon at sa pagdating ng iba't ibang mga impluwensya, para siyang bangka na sinalanta ng bagyo, na wala ang orihinal nitong anyo, kaya mahalagang balikan at pangalagaan ng wika. So yung pinakabuod nitong tula na Sa Aking Mga Kabata, ang tula ni Rizal ay nagpapakita ng pagmamahal sa sariling wika bilang susi sa kalayaan at pagkakakilanlan. Binabalaan niya ang mga Pilipino na ang hindi pagmamahal sa sariling wika ay kapahamakan at dapat itong pagyamanin at ipagmalaki. Ipinapakita rin ang halaga ng wika sa kasaysayan at sa kultura ng isang bayan.
Ang pangalawang napili kong tula naman ni Jose Rizal po ay Kundiman. Sa unang paragraph ng tula is tunay ngayong umid, yaring dilat puso, sintay umiilag, tuway lumalayo. Bayan palibhasay, lupig at sumuko. Sa kapabayaan ng nagturong puno. Dito naman sa unang paragraph, pinapakita ng tula ang kalungkutan at panghihinayang ng Makata. Ang dilat puso ay parang simbolo ng kakayahan nating magsalita at magmahal, pero umiilag o umiiwas ang minamahal at ang tuwa ay lumalayo. Parang nawawala ang saya sa paligid. Pinapakita rin na ang bayan ay natalo at sumuko dahil sa kapabayaan ng mga namumuno. Sa madaling sabi, sinasabi ng Makata na ang kabiguan at kasawian ng bayan ay bunga ng maling pamamahala ng leader o pinuno. Sa ikalawang paragraph naman, datapwat muling sisikat ang araw. Pilit maliligtas ang inaping bayan. Magbabalik man din at muling iiral ang ngalang Tagalog sa sandaigdigan. Dito naman ine-explain na may pag-asa na ipinapakita kahit na mahirap ang sitwasyon. Naniniwala ang Makata na darating ang panahon ng pagbabago. Ang muling sisikat ang araw ay simbolo ng bagong simula. Nangangako siya na babangon at muling magiging malakas ang bayan. Ang ngalang Tagalog sa daigdigan ay nangangahulugan siya na ang kultura, wika at pagkakakilanlang ng Pilipino ay muling kikilalanin at magiging mahalaga sa buong mundo. Sa ikatlong paragraph naman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, habang di nilang panahong tadhana, sintay tatahimik iidlip ang nasa. Sa huling bahagi naman, ipinapakita ang sakripisyo, handa ang Makata at ang kanyang bayan na ibuhos ang kanilang dugo para makamit ang kalayaan at katarungan. Ang matubos nga lamang ang sa amang lupa, ay tumutukoy sa pagmamahal sa bayan bilang ina ng lahat at pagpaparaya sa hirap para sa bayan. Sa panahon ng pagkikibaka, pansamantalang maghintay o mananahimik ang minamahal. Ibig sabihin, may mga personal na bagay na kailangang isakripisyo para sa mataas na layunin. So, yung pinakabuod ng tula ni Jose Rizal, itong Kundiman, ay itong tula is tungkol sa kalungkutan dahil sa pang-aapi at kapabayaan ng pinuno. Ngunit may pag-asa sa muling pagkabuhay at paglaya ng bayan. Ipinapakita rin ang pagmamahal sa bayan na handang isakripisyo ang sariling kaginhawaan para sa kapakanan ng nakakarami. So, ang aking pangatlong napili na tula ni Jose Rizal is The Song of Maria Clara. Sa unang paragraph, sweet the hours in the native country, where friendly shines the sun above. Life is the breeze that sweeps the meadows, tranquil is that most tender love. Dito, sa first paragraph, ipinapakita ng Makata ang ganda at saya ng buhay sa sariling bayan. Ang friendly shines the sun ay sumisimbolo sa init at pagmamahal ng sariling bansa. Ang buhay ay parang malumanay na hangin na dumadaan
parang malumanay na hangin na dumadaan sa parang, at kahit ang kamatayan ay tahimik at mapayapa para sa taong may pagmamahal sa bayan. Pinapakita rin ang kahalagahan ng pagmamahal at pagiging mapagmahal sa paligid. Sa ikalawang paragraph, no, warm kisses on the lips are playing as we awake the mother's face. The arms are seeking to embrace her, to embrace her. The eyes are smiling as they gaze. Dito, no, sa pangalawang paragraph dito, tinatalakay ang init ng pagmamahal sa pamilya, particular sa ina. Ipinapakita ang kaligayahan ng bata na bumabangon at nasilayan ng ina. Tapos nasilayan ng ina na may halik, yakap at ngiti. Sinasalamin nito ang koneksyon at pagmamahal sa pamilya na parang simbolo rin ng pagmamahal sa sariling bayan. Sa ikatlong paragraph naman, no, how sweet to die for the native country, where friendly shines the sun above. That is the breeze for him who has no country, no mother, and no love. Dito naman sa pangatlong paragraph, no, makikita ang matinding damdamin ng pagmamahal sa bayan. Para sa Makata, ang pinakamagandang kamatayan ay para sa sariling bayan. Isang sakripisyo para sa pagmamahal at kalayaan. Samantalang para sa taong walang bansa, walang ina, at walang pagmamahal, ang kamatayan ay parang hangin lang. Walang halaga, walang init, at walang ginhawa. Pinapakita nito ang pinapakita nito ang kahalagahan ng pamilya, bayan at pagmamahal sa buhay. So, yung pinakabuod or kabuuan, no, ng pinakabuod ng kabuuan nitong tula ni Jose Rizal na The Song of Maria Clara. Ang tula ay nagpapakita ng tatlong mahalagang tema: pagmamahal sa bayan, kahalagahan ng pamilya, at ang kagandahan ng buhay at kamatayan kapag may pagmamahal. Ipinapakita ni Rizal na ang tunay na kaligayahan at dangal ay makakamtan kung may koneksyon tayo sa ating pamilya at sariling bayan, at handa tayong magsakripisyo para dito. At yun lamang po, maraming salamat po.